Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Ilang pagtugon sa pangangailangan sa kapanahonang ito, sa panahon ng krisis na dulot ng COVID-19 virus, malamang wala sa atin ang pagkakataong lumapit sa bahay dalanginan o sa simbahan upang gawin ang ating nakaugaliang sama-samang panalangin at pagdiriwang sa banal na Eucharistia. Ang homilya ay isang pagsisikap ng inyong lingkod na si Father Charlie o Father Rito Hondis ng EDSA Shrine upang kahit papaano ay maihatid sa inyo ang pagninilay sa mga salita ng Diyos at may sagawa ang act of spiritual communion bilang pagtupad sa ating kinakailangang gawin para sa Diyos sa mga araw ng linggo. Mga kapatid, narito ang homilya. Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, narito na tayo sa ikalimang linggo ng Kwaresma at patuloy ang ating pagninilay upang paghandaan ang kapistahan ng muling pagkabuhay. Kung matatandaan po natin, sa nakalipas na 2 linggo, natagpuan natin ang kwento tungkol sa babaeng nauuhaw sa Diyos. Ngunit maling paraan ang kanyang ginagawa at sinabi ng Panginoon sa kanya, "Ako ang tubig na nagbibigay buhay." At sa nakalipas na linggo, natagpuan natin ang kwento tungkol sa taong ipinanganak na bulag na nagsasagisag sa ating mga sarili na dahil sa ating pagkamakasalanan nung tayo ipinanganak, mana o dala ang manang kasalanan. Merong kaibahan ang ating pananaw sa pananaw ng Diyos, kaya po nahirapan tayong unawain ang sanlibutan at ang sangkatauhan dahil ang ating pananaw ay nasa kadiliman. Kaya po, kung napapansin po ninyo, sinabi ng ating Panginoon nung gumawa siya ng putik, sinabi sa tao na maghilamos siya sa tubig ng Siloe. Na ibig sabihin, hanggat hindi tayo kaisa sa buhay ni Kristo, hindi natin maintindihan ang mga bagay-bagay dito sa sanlibutan at lalo na sa ating kapwa-tao. Kaya po, sa pamamagitan ng ating pagbibinyag, tayo'y kaisa ni Kristo na mamuhay sa kanyang liwanag at kaliwanagan dahil siya ang liwanag ng buhay. Ngayon naman, sa huling linggo ng Kwaresma, narito ang kwento tungkol kay Lazaro. At ito ang pinakamakapangyarihan at ang pinakamataas na pahayag ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagka-Diyos nung sabihin niya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." Kung maitatanong natin, ano ba ang kinalaman ng Diyos sa ating buhay? Bakit ba siya interesado sa ating buhay? Mga kapatid, nais kong hiramin ang maiksing sinabi ni San Ireneo, "Gloria Dei Homo Vivens," which means, the glory of God is a human being fully alive. Na ang kadakilaan ng Diyos ay nahahayag sa taong punong-puno ng buhay. At kung tingnan natin ang kabila, nito ang nagsasabi na kung ang tao ay patay at kung ang tao ay walang buhay, ito ay ikinalulungkot ng Diyos. Kaya po, ang kamatayan, ibig sabihin nito, ay maaring kamatayang pisikal o sa ating pag-iisip or psychological o kaya sa ating kaluluwa o espiritual. Ang Panginoon ay lungkot na lungkot kung tayo ay matatagpuan niya na walang buhay. Katulad na lamang ang sinasabi ng unang pagbasa natin sa linggong ito mula kay Propeta Ezekiel, "I will open your graves and you will rise." O magasabihin, kung saan man kayo nakalibing, kung ano man ang inyong libingan, ibubukas ko ito o bubuksan ko ito. Na, mga kapatid, ito ay napakagandang pananalita dahil dito natin nakikita ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa malalim na katotohanan na ang kamatayan ay ayaw ng ating Panginoong Hesus at ayaw niya na hayaan natin ang ating sarili na mamamatay at hindi tayo makasama sa kanyang buhay. Ang ating Panginoong Hesus na siyang pinakalogos ng Panginoong Diyos na ipinanganak ay nagpapahayag sa katotohanan ito. Alam niyo, mga kapatid, sa mga ebanghelyo ay matatagpuan natin ang 3 pagkakataon na si Hesus ay nasa harapan ng taong namatay. Katulad na lamang nung unang pagkakataon, si Jesus ay ipinahayag
o ipinakuha ni Jairus dahil sa kanyang anak na dalagita na mamamatay na. At nagpunta siya, patay na nga yung bata. Pangalawa, kung matandaan po ninyo, si Jesus ay nasa lungsod ng Nain na kung saan nasalubong niya ang binatang ililibing niya. Ngunit ito'y kanyang muling binuhay at ibinalik sa kanyang ina. At ang pangatlo ay ang kwento tungkol kay Lazaro. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ang pagninilay ni San Agustin tungkol nitong tatlong kamatayan at nais kong hiramin ito upang mas maintindihan natin kung bakit ang Diyos ay may kinalaman sa buhay natin. Alam ni San Agustin na ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay at kahit alam niya na ang mga pagkakataong ito na kung saan si Jesus ay nakatagpo ng mga namatay, ito ay nais niyang gamitin upang sundan niya ang pag-iisip ng mga sumulat ng Ebanghelyo na sila ay may sinasabi tungkol sa ating buhay espiritual. So mga kapatid, kung itatanong natin, ano ang kahulugan ng dalagitang namatay na anak ni Jairus? Kung matandaan po natin, siya ay nasa loob ng bahay nung nagpunta ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ito'y paglalarawan sa ating kamatayan sa buhay espiritual na dulot ng ating pagkamakasalanan. Kung tayo ay nagkakasala, na maaring hindi natin ito pinapalabas natin at ito'y ating kinikimkim. At ang akala ng iba, okay lang tayo. Pero ang alam po natin, tayo ay kinakain sa kailaliman ng ating pagkatao. Ang ibig ko po sabihin, maaring meron kang kinapuputan, maaring meron kang sama ng loob, at galit na galit ka kung makita mo ang taong ito. At mga kapatid, kahit wala kang ginagawa, kahit wala kang sinasabi, ang akala ng lahat, okay ka lang, ngunit sa ilalim ng iyong pagkatao, unti-unti kang kinakain at inuubos ng iyong kasalanan. Sa mga kapatid, itong kapanahonan ng Kwaresma, ito ang panahon upang tanungin natin, ano nga ba ang meron ako na nakakaapekto sa aking pagkatao? Sa maraming pagkakataon, hindi natin nagagawa ang pinakamahusay nating magawa dahil sa ilalim ng ating pagkatao, meron tayong bitbit na problema. At maaring ito ang dulot ng kamatayan na sanhi ng ating pagkamakasalanan. Sa pangalawang ehemplo tungkol sa binatang ililibing na sa lungsod ng Nain, ano ba ang simbolo nito? At ayon kay San Agustin, itong tao na ito ay lumabas na sa kalsada, kaya doon sila nagkatagpo ng ating Panginoong Hesus, at maaring ito ay larawan ng ating kamatayan dahil sa ating mga pagkamakasalanan. Hindi lamang tayo nagkikimkim ng sama ng loob o kaya meron tayong mga dinadala na kabigatan sa buhay at ito ay lumalabas sa ating pananalita at ito ay pinapakita na natin sa ating mga kilos. Kung magasabihin, ang atin pong mga problema sa buhay na dulot ng ating kasalanan ay nakikita na at ipinapahayag na natin. Sa mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay interesado rin na ibibigay muli sa atin ang pagpapagaling ng ating kamatayan at tayo'y bigyan niya ng muling pagkabuhay. Kaya po ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagninilay na kung saan dapat alisin natin kung anuman ang sanhi ng ating mga hindi magagandang pananalita o mga kilos na hindi kaaya-aya, dulot ng masama nating mga pakiramdam o masama nating mga dinadala sa ating mga puso at isipan. Ngayon naman, ang tungkol kay Lazaro. Mga kapatid, si Lazaro ay binitbit na at inilibing na sa netso. At sa tulang, nung dumating si Jesus, ay pang-apat na araw pagkatapos niya siya'y nailibing. At tanda natin mabuti, hinanap ni Jesus kung saan siya nakalibing. At anong sabi niya? Alisin ang bato na siyang tinatakip
sa libingan ni Lazaro. At napansin po natin, si Martha mismo, ang kapatid ni Lazaro, ay nagsabi, Panginoon, 4 na araw na siyang nakalibing. Maaring siya ngayon nangangamoy na. Mga kapatid, ito'y napakagandang paglalarawan na sa atin pong pagkamakasalanan, at kung ito'y ating ipinapahayag na, nakikita na sa ating mga kilos, naririnig na sa ating mga pananalita, sa kasamaan ng ating kalooban. Ito ay hindi lamang sarili nating problema, kundi namumroblema na rin ang iba at naapektuhan na sila sa ating kasamaan. Kung sabihin, para bang ang kasalanang nakalibing na sa ating pagkatao, nakasanayan na natin sa ating buhay at ito ay nagdudulot ng may amoy o pinaka mali at pinaka hindi magandang tingnan. Kaya po, mga kapatid, dito ipinapahayag na kung saan man tayo, sa tingin natin wala na tayong pag-asa at hindi na makapagbago, ang ating Panginoong Hesus ay interesado pa rin na tayo ay lapitan at tayo ay bigyan niya ng bagong buhay. Sa mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon? Lazaro, lumabas ka. At bago nito sinabi, napansin po natin na si Jesus ay naghimutok or he groaned at siya ay tumangis. He wept. Sa dito natin napapatunayan na kung saan ang tao ay namamatay, ito ay lubos na ikalulungkot ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil hindi naihahayag ang kanyang kadakilaan. Kaya po, kung napapansin ninyo, nung siya'y nananalangin, maraming salamat, Ama, at ako'y dumudulog sa iyo na pakinggan mo ang aking panalangin para sa mga taong nasa paligid ko upang sila ay maniwala. Sa mga kapatid, dito ang pinakapahayag ng ating Panginoon na ang kanyang makapangyarihang kapatawaran, ang siyang magbibigay buhay at magpanumbalik sa atin na tayo ay maging punong-puno ng buhay. Sa mga kapatid, naisip ba natin, ditong panahon ng Kwaresma, para na rin ang Diyos ay nagsasabi sa iyo, Lazaro, lumabas ka. Ibig sabihin, ikaw ang tinatawag ng Panginoon dahil nung sabihin niyang alisin ang bato na nagtatakip ng libingan ni Lazaro, kalimitan yan ang tingin natin sa ating mga sarili. Parang tapos na ang lahat. Wala na tayong buhay at hindi na tayo magkakaroon muli ng buhay. The finality of death is being denied. Or ibig sabihin, hindi totoo na ang tao ay wala ng pagkakataong mabuhay pa muli. Dahil nga po, ang ating Panginoong Hesus ang siyang pinadala ng Diyos Ama upang ipaabot sa atin ang kapatawaran, upang tayo ay mamuhay muli at maging buhay na buhay sa kapiling o kapiling ng ating Panginoong Diyos. Sa mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ang panahon ng Kwaresma ay upang suriin ang ating sarili. Alin ba ang dapat kong alisin? Alin ba ang nagbibigay sa atin ng kawalang buhay? O ano ba ang ating kasalanan na dapat nating itigil at alisin upang tayo'y kay Kristo ay muling mabuhay at mapasa atin ang kanyang buhay na walang katapusan o buhay na lubusan. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos. Maraming salamat kapatid sa iyong pakikinig. Sana'y natulungan kayo sa inyong narinig at mas tumindi at tumibay ang iyong pananalig. Ngayong alam mo na mahal ka ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Kung nais mong makipag-ugnayan sa nagpapasimuno nitong programa, ang Homilia, ay huwag kayong mag-atubiling sumulat sa akin. Gamitin ang email na mababasa mo sa logo ng programang ito. Pakisubscribe lang po at i-click ang bell upang malaman mo agad kung may bagong edisyon. Maaari mo ding i-share sa iyong mga kamag-anak at kaibigan kung nais mong ibahagi sa kanila ang programang ito. Muli, maraming salamat po at tubayan ka nawa